Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga taga-kapatid. Ay, ano ba yan? Tayong mga, pasensya na po, ano? Mapagpalang hapon po sa ating mga kababayan. Dahil siyempre po kayo po yung laging aming inaantay na talagang bigyan ng serbisyong totoo na masasabi nating mga nuggets of truth para mas maintindihan nyo po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mag-tune in po kayo sa ating programa at itong segment na to ay para sa ating mga kapatiran dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa BARM. Yan po ang isang lugar na syempre hitik sa sa pagpapala. Imagine, pagka ikaw ay nagtusok lang ng isang siguro kahit anong halaman dyan, di ba? Engineer Fred, boom, biglang gaganon yan. Kasi ang kanilang soil ay napaka-arable. Yung bang talagang taniman mo, tutubo at tutubo agad, di ka masyadong mag-e-effort. In other words, blessed po ang Mindanao ng napakagandang lupain. Kaya naman, ang kanilang mga produce ay talagang hinahanap sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ng Japan, gusto nila yung kanilang banana dyan nung tayo ay nakapunta at nakapasyal dyan sa Sultan Kudarat. Nako, ang daming tanim at ano ba yan, yung banana plantation ng aking kaibigan ay napakahitik. Sabi ko, bakit? Yan ang order ng Japan. So, in other words, napakaganda po ng ating pulong Mindanao. So, ngayon, kung nasa kabilang linya ng komunikasyon or wala pa, kaya Aimee, Ara, ang ating program co-host, na siya namang matatawag nating veterano sa larangan ng pamamahayag. Pag ikaw ay magtanong sa kanya, lahat halos ay talaga namang masasagot niya. Whether ang iyong tatanong ay tungkol sa Mindanao or dito sa atin, sa Kalakhang, Maynila. Kasi po, bakit? Naging bureau chief po siya ng iba't ibang pahayagang broadsheet na matatawag, Bulletin, Star, Inquirer, lahat halos na malalaking pahayagan ay siya ay nagsilbing bureau chief sa Mindanao. Kasi nga po, siya ay Muslim national at ngayon siya rin ay editor ng Philippine Muslim Today, isang malaking dyaryo po yan sa Mindanao nagsisirculate. At siya rin po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BIO Information Office or Deputy Executive Director. So talagang hasang-hasa po ang kanyang matatawag nating eksperyensa pagdating sa larangan ng pamamahayag. Kaya icon na po siya matatawag at syempre pinagpipitagan natin dahil nga yung kanyang almost 50, isang golden anniversary na siguro, magsiselebra siya very soon ng kanyang pagiging pamamahaya or ang tawag dyan, journalist, veteran journalist. So, pwede naman natin tawagin ang ating program host dahil gusto ko nang maintindihan ano nga ba ang ganap or updates sa magiging election nila. Kung excited ba sila o ito yung pinagkataga-tagalang inantay na dumating yung ganyang eleksyon na kaisa or kauna-unahang eleksyon na magaganap sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao dahil ito po yung first parliamentary elections na matatawag. At lahat po yung ating natanong at nakapanayam in the past ay hindi lang sila excited. Sila ay talagang nag-aabang at nag-aantay na ito ay matuloy na. Kasi yun nga po, sila ay pipili na ng mga matatawag nilang totoong gusto nilang makaupo sa iba't ibang posisyon sa kanilang gobyerno. Kasi nga po, autonomous region na sila, di po ba? At sila ay may sarili ng mga matatawag na polisiya. Hindi na sila yung talaga mag-aantay sa national kung anong gagawin nila. Ang lahat or karamihan ng sangay ng pamahalaan nila ay namumuno niyan ay mga minister kung tawagin. Kasi po, parliamentary government na sila. So, ang sarap dahil sabi nga nila, kaya na namin mag-isa. Ginawa na po silang autonomous at independent ika nga. Pero may mga bahagi pa rin sa kanilang mga sangay ng pamahalaan na ang national pa rin ang nagde-decide. So, ang tabayanan natin, si Ka Ali, nandiyan na ba? Okay, siguro nahihirapan, pero siya ay nag-confirm kanina. At gusto nga nating maitanong at makakasama natin pagka nagkaroon naman ng panahon ang spokesperson ng COMELEC
para maintindihan natin yung rules or kung merong bago o update at maintindihan natin sino ang mga pwedeng lumahok sa kanilang eleksyon at hindi lang yun, kung ano naman yung mga bawal. Pero alam naman natin, parang katulad dito sa Maynila, bawal na, may ban na matatawag pag malapit-lapit na ang eleksyon. Bawal na ang magdala ng ganitong mga weapons, bawal na rin ang manginginom, magtambay-tambay sa mga inuman, at bawal din syempre yung mga sa presinto, pag ikaw ay pumasok sa presinto nila, election precinct, ang dami pong bawal. So hopefully ay sundin ng ating mga kapatiran dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nung mga nagdaang panahon, hindi naman po kaguluhan. Although may mga pailan-ilang isolated cases na matatawag na naiulat na medyo magulo sa ganito, mayroong ballot snatching, mayroong ballot buying, yung the usual na nangyayari po pag may election. But hopefully this time, parliamentary elections na po itong matatawag at kakaiba na siguro ang magiging mechanics. So antabayan na natin kung anong klaseng procedure, hindi lang procedure, anong klaseng pamamaraan ang kanilang i-implement, di po ba? Baka merong kakaiba kesa sa atin. Baka matuto rin tayo kasi iba yung election nila doon, iba rin yung election natin dito. May konting pagkakaiba. So naku, Ka-Ali, kung ikaw ay ready na sa iyong Zoom, or pwede tawagan na lang siguro si Ka-Ali, para phone patch na lang siya, no? So, meanwhile, tayo po ay may mga inaasahan sa mga susunod na araw na kung saan ay marami tayong ibabahagi na para sa teknolohiya. Bakit ko po to sinasabi? Kasi po, yan na po yung direction ngayon. Whether ikaw ay bata, matanda, lolo, lahat ay magkakaroon na ng learnings about digitalization. At meron po tayong makakasama as program co-host, si Miss Mel Migrino, ng President and CEO ng GoGoLook at ng International Cyber, ay napaka-updated internationally kung anong kalakaran meron ang digitalization. Ano pong ibig sabihin nito? Dito sa atin, ayan, dapat meron na tayong kaalaman paano mag-operate ng isang Android o isang telepono o isang computer, i-connect mo sa technology ng iba't ibang mga applications. Nung una kasi hindi ko maintindihan, anong bang apps? Ano ba yung pipindutin dyan? So, madami pong kailangang siguro pag-aaral pang gawin, dahil hindi pa tayo handa or hindi pa tayo talagang mulat sa bagong kaalaman ng teknolohiya. Pero siyempre, yung iba ay gustong-gusto ito, lalo na mga kabataan, dahil yan na sila Yung panahon po namin ni Engineer Fred, hindi namin to alam. Ngayon, hindi namin pwedeng hindi alamin kasi yan na po ang trend or kumbaga kalakaran. So, dapat lahat po tayo matututo at hindi lang matututo, magsaliksik. Yun po yung suggestion ng karamihan sa ating mga nakapanayam. Kasi, magugulat ka dahil dun sa isa kong interview kahapon or the other day, na-scam siya. 70 million lang naman. O, hindi lang po siya. 400 na katao ang kasama niya na na-scam na ngayon ay hindi na makarecover. Nalugi po yung lahat ng pinaghirapan nila dahil nga binuhos nila doon sa nagpangako. Alam niyo po, ang gagaling mangako. At hindi lang po basta nangako, kaibigan pa nila. Kaya madali nilang pagkatiwalaan kasi kaibigan ni-refer ng ganito ng kaibigan o naniwala naman agad tong si kaibigan at lahat tuloy-tuloy na, lahat ay na damay. 400 plus yata na mga iba ay nagtatrabaho sa ibang bansa, OFW, yung iba naman ay talagang matatawag napakatatalino din. Hindi naman pwedeng ganun-ganun lang yung mga kanilang positions at saka hanap buhay. Matatalino din sila. And yet,
talaga namang hindi rin po sila handa. Dahil na budol sila eh. Ang lalaki, hindi lang to hundreds, hindi lang thousands, kung ano po, millions. So, well, lahat sila ay galit. Yun po ang nangyayari. Ang emosyon mataas masyado. Kasi pag ikaw ay nabudol o naloko, di po ba kayo ay magtatampo, hindi lang tampo, galit na nga eh. So, ang nangyayari sa ating kapaligiran, maraming galit. Pag nakita nyo yung mga tao, nakasibangot. Hindi mo na ma-spelling yung kanilang mga emosyon dahil nanggagaling sila dun sa experience na sila ay nabudol or nagalit. Kaya siguro, itong ating mundong ginagalawan ngayon, maraming galit ang mga pinuno. Kasi mismong ibang bansa ay nagkakagalit-galit. Kita nyo, may gera po diyan sa Israel, sa Iran, at sa mga karatig pook. Kasi yung mga pinuno, ang sabi nila, ang study na isinagawa ay marami po silang resentments, maraming bitterness, maraming poot. At alam nyo po, pag ang poot ang maging emosyon nyo, hindi kayo makakatrabaho o makakagawa ng mabuti. Kasi kabaligtaran po ng ng mabuti, di po ba? Pero, wag natin hayaan na yan ay manaig sa ating emosyon. Kasi hindi po tayo susulong. Yun pa naman yung ating title ng ating programa. Gusto natin ang bawat isa ay makasulong na para ang buong bayan susulong na bayan. Pag ikaw ay hindi ka na masyadong siguro magagalit at mapopoot, leave the anger. Don't, or even ang sabi nila, forgive. Forgive na po kasi ang hirap. Mahirap na yan ay panatiliin mo sa iyong puso. So, ayaw po natin yan. Yun ang ating laging sinasabi sa ating mga kasama dito o hindi lang kasama sa labas ng stasyon o kaya dyan sa iyong ginagalawang kapitbahayan or hindi lang sa kapitbahayan, sa buong pamilya. Nag-uumpisa po sa pamilya pag ikaw ay nagtampuhan. Kaya ano po yung ating gustong ihatid sa inyo for this particular time. Let's forgive. If only maintindihan natin kung saan din sila gagaling, di syempre, mas madali po tayong bigay patawad. Kasi sinalbahe siya nung isa ng empleyado. O ngayon, galit tuloy siya sa mundo. O pag lumapit sa'yo, alam mo na tuloy kung saan ang gagaling yung poot na nararamdaman nung iyong kausap. Pero ayun nga po, madaling sabihin na ikaw ay magpatawad, pero hindi naman po. Ang hirap naman po gawin, di po ba? Lalo na kung masakit naman yung talagang ginawa sa iyo, hindi katanggap-tanggap, syempre maghahanap ka ng hustisya. Karamihan nga po dyan sa Bureau of Jail and Penology dyan, sa BJMP, karamihan palang nakapiit dyan ay hindi naman, totoong kriminal. Nasama, nadamay, at nasama na lang sila sa pagpiit kasi siguro that time na ginagawa yung krimen, nakita rin sila ng mga otoridad. So kasama sila sa pagdampot. Kaya lang, ang pinaka hindi katanggap-tanggap, hindi naman sila kriminal. Hindi sila ganun kasing sama ng binibigay sa kanilang akusasyon. So, nasaan po, ang tanong nila, ang hustisya? Ngayon, para lang po malaintindihan ng lahat, mahihirapan po ang hustisya na makamit. Bakit po? Kasi nga, mismo yung nagpapataw ng hustisya, hindi rin balanse ang kanyang siguro judgment. Kasi mayroong pwedeng panigan, mayroong pwedeng hindi panigan. So, ayan na, saan pupunta yung kaso? Kung ikaw ay malakas kay judge at fiscal, talo po yung iyong kalaban. Wala siyang magagawa, wala siyang resources, wala siyang kakampi sa kanya. So, karamihan po nung nakakausap natin dyan sa Bilibid, sabi niya, tumanda na po kami dito, ito pa rin kami. Walang hustisya.
So, nakakabagabag, di pa po ah. O ngayon, tanungin na natin ang ating veteran journalist na sa kabilang linya ng komunikasyon dahil makakasama natin mamaya ang spokesperson ng COMELEC, ano? Kung maitatanong natin agad-agad yung mangyayari dyan sa eleksyon. So, ayan, naputol yung linya. Hopefully, ay makasama natin si Ka-Ali, ano? But again, babalik po tayo dun sa hustisya na gusto nating makamtan. Hirap ng Tagalog, Engineer Fred. Makamtan. Gusto natin talagang justice prevails. Pero hindi po pala ganun kasimple at kadali makamtan ito. So, aantabayanin natin ang batas ng Panginoon. Kasi kung batas ng tao, mahirap po makamit ang ustisya. There is no justice. And then karamihan pa, sabi nga nila, justice delayed is justice denied. O yun naman talaga ginagawa ng katauhan. Dinidelay ang kaso, ang pinaka result ng kaso ay hindi pa agad maibigay. Eh di kung dinidelay mo, nandyan na papasok na ayaw mo talagang pagkaloob yung hustisya. Kasi ang dami mong excuses, ang dami mong mga, ay nako, nakakaawa tayo, di po ba? Okay, papasukin na muna natin ang ating katandem, the veteran journalist, no less than ako. Meron siyang karamdaman, ano? So, gusto natin ipag-pray na siya ay gumaling. So, hindi na natin, makakapiling muna pansamantala. At siguro, papagdasal natin na siya ay gumaling. Kasi kanina ako din po, yung aking boses, my golden voice, ay hirap din ako makabigkas kanina ng kahit isang salita, ano? Kaya ako'y natutuwa at pinagpahinga ako ng mga kasama ko sa aking, meron po kasi kami tuwing Miyerkules ng maga hanggang 12:00 ng tanghali ay meron kaming Bible study. Ang naging challenge ko ay hindi po ako nakasali. Kasi hirap na hirap po ibigkas o magkakapagsalita ang inyong lingkod kaninang maga. So, pinagpahinga naman ako ng aking mga napakabutihing kasama sa CBSI led by Carol and Jerby, mga sisters ko dyan. Sabi, sige, magpahinga mo muna ang iyong boses para magkaroon ka ng lakas mamaya sa iyong programa, which is ngayon nga po 3:00 hanggang 4:00. But yes, God is so good. Na-restore naman po, although ang kati-kati. Nahihirapan po tayong makapagsalita. Pero pinilit at syempre kailangan natin nandito po tayo sa ating programa live. So maya-maya titignan pa rin natin kung makakasama natin si spokesperson ng Commission on Elections para sa mga karagdagang update sa kanilang matutuloy na sa Setyembre na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meanwhile, we have to pause for a break. Diyan lamang po kayo. The Philippine Standard Time is 3:25 in the afternoon. Oras hatid sa inyo. Pinas na ang tamang balita sa oras na ito. Pag-adapt ng Kamara sa Senate version ukol sa panukalang batas na magkakaloob ng poder sa Pangulo para isuspende o tapyasan ang excise tax sa petrolyo, kinumpirma ni Senate President Tito Soto. Detalye niyan mula sa live report mula kay Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na i-adapt ng Kamara de Representantes ang Senate version ng panukalang batas na magkakaloob ng kapangyarihan sa Pangulo para isuspindi o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Soto, hinihintay na lang ng Senado ang opisyal na communication o official communication mula sa liderato ng Kamara ukol dito. Pagkatapos niya na mag-convene ng session ng Kamara ngayong hapon, ay ipapadala na sa Senado ang official communication ukol sa desisyon na mababang kapulungan na i-adapt ang version ng Senado. Kapag in-adapt ng Kamara, ang Senate version na ang magiging enrolled bill na ipapadala sa Malacanang para lagdaan ng Pangulo. Matatandaan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang humirit na pagkalooban siya ng kapangyarihan para isuspindi o bawasan ang excise tax sa langis para maibsan ang epekto sa bansa, partikular sa presyo ng produktong petrolyo ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito si Patrol 19, Celio Ortega Bueno, para sa impilang metodong naka sa DWIZ
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, alikasyong sinuhulan ang mga mambabatas para suportahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara itinanggi ng isang mambabatas. Narito ang live report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Mariing pinabulaanan ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Jude Asidre ang alegasyon ni Navotas Representative Toby Tiangco sa umano'y sinuhulan ang mga mambabatas upang suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, mali, walang katotohanan suhulan, kasunduan o palitan ng pabor sa mga mambabatas kaugnay sa impeachment complaint. Itinanggi rin ni Asidre ang paratang ni Tiangco na may impluensya ang liderato ng Kamara kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagkuha ng suporta sa mga kongresista kapalit ng pondo o pabor. Nilinaw ni Asidre na ang kanyang paglagda sa impeachment complaint ay nakabatay sa ebidensyang inilatag sa mga pagdinig at hindi sa anumang pabor kundi sa paniniwalang ito ang tama. Para kay Asidre, hindi naging madali ang kanyang desisyon lalo't sinuportahan niya si VP Sara noong 2022 elections. Nilinaw ni Asidre na may sapat na batayan para suportahan ang impeachment at ang pag-atake sa proseso ay maaaring maglayo sa tunay na issue na dapat talakayin sa impeachment proceedings. Dagdag pa namang babatas na ang pananagutan ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at due process tungo sa katotohanan. Dahil dito hinamon ni Asidre si Tiangco na maglabas ng matibay na ebidensya at titigil na ang umano'y panlilinlang nito sa publiko. Anya dapat idaan ni Tiangco sa tamang proseso ang kanyang mga aligasyon sa pamamagitan ng paghahain ng kaso at paglalatag ng mga ebidensya sa tamang forum. Iginit ni Asidre na seryoso ang mga paratang na walang basihan at malinaw na pang-insulto lamang sa integridad ng Kamara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilo Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, tricycle drivers nagpasalamat sa 5,000 peso cash relief ng pamahalaan. Narito ang balita mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Todo pasasalamat ang mga tricycle drivers sa Metro Manila dahil sa 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito ay tulong kontra sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng tensyon sa Middle East. Kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking hindi napapabayaan ang mga driver ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, susunod na makatatanggap ng cash aid ang iba pang PUV drivers sa ilalim ng AIX program. Susunod naman ang fuel subsidy ng Department of Transportation sa oras na ma-release ang pondo mula sa Department of Budget and Management. Laking pasasalamat naman ni Hilario at Avelino dahil malaking ginhawa ang cash aid, panggasolina, pang-araw-araw at pangtawid gutom. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Andrew Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Sulong na Bayan dito sa DWIC 882 at Aliw TV Channel 23. Live po tayo at sa iba pang mga devices. I-click nyo lamang po nang maintindihan nyo po itong aming magiging usapin dahil nasa kabilang linya na po ng komunikasyon ang ating suki. Ano po, lagi natin siya nagiging kapanayam. No less than Attorney Emmanuel Fontanilla. Siya po ang MNLF spokesperson, legal counsel. Hello, assalamualaikum. Good afternoon, Attorney Fontanilla. Alaikum. Ayan, nasaan po kayo ngayon? Medyo ma'am at saka sa mga nakikinig. Opo. Nasa bandang ano po kayong lugar sa Mindanao ngayon? Nandyan po ba kayo sa Cotabato? General Santos City kami ma'am. Jensan. Okay, we'll dive in kasi alam po natin na
meron pong eleksyon na matutuloy po ba? Yun ang aking magiging tanong sa inyo. Kasi maya-maya, hahagilapin natin at napaka-busy ng ating COMELEC, Commission on Elections spokesperson, Attorney John Lau Jonco, para maintindihan natin anong mga matatawag na panibagong mekanismo, kung meron man, ang kanilang ipapatupad sa inyong forthcoming election. So, ang tanong ko po, Attorney Fontanilla, matutuloy po ba eleksyon nyo? Marami kaming mga kasama dyan sa area Opo. at siyempre magiging maligaya din kami kapag magkaroon ng election. Ayan. So, sige po. Naniniwala din kami sa Okay. Attorney Fontanilla, no? Nandiyan na po sa kabilang linya ng komunikasyon. Napaka-busy po ng ating magiging panauhin dahil may ginaganap na hearing dyan sa House of Congress. Ano po? So, papasukin na po natin siya nang kayo na po ang magdirektahang itanong yung mga concerns nyo for BARM elections. Welcome to our program, Sulong na Bayan. Kasama po natin si Attorney Fontanilla, ang Legal Counsel at saka MNLF spokesperson. Sir Attorney John Rex Lau Jonco, ang spokesman naman po ng Commission on Elections. Hello po, Attorney John Rex. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. At sa lahat po na taga-subaybay na ating programa. Magandang hapon po. Okay, thank you ulit sa inyong panahon na ipinagkaloob. Alam po namin na may hearing na ginaganap po dyan sa House. Go ahead, Attorney Manny. Ano po yung gusto nyo itanong? At no less than the big guy himself is with us. Ayan, naku, nawala yata sa linya. Okay, babalik natin si Attorney. Nasa Jensen po siya, Attorney John Rex. Ano? So, ang tanong ko na lang po ay, tuloy po ba ang eleksyon ng BARM sa Setyembre? Sa ngayon po, bagamat hindi pa nagiging isang batas ang parehong panukala po sa ating Senado at sa House of Representatives, ngunit nakikita po namin ang linaw na talagang mukhang matutuloy ang ating BARM parliamentary election sa September 14, 2026. Ito po ang kagandahan dito na talaga po ang coordination ng ating Kongreso dito po sa Commission on Elections. Pati na rin po ito binigyan ng prioridad ng ating ehekutibo. Kaya po kami buong pusong naniniwala na tuloy na po sa September 14 ang ating first ever parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, first ever, ano po, dahil kauna-unahang eleksyon ng parliamentary. Go ahead, Attorney Manny, nandiyan ka na sa kabilang linya, tanungin mo na po. Go. brother, no, si Atty. Fontanilla ito, actually, nasa Moro National Liberation Front kami, kaya lang, marami din kami mga kasamahan dyan sa area. Ang farm, kaya we are also concerned sa mga aming mga tao dyan which has been praying for the election which were postponed many times. Mhm. I know for a fact, being a lawyer, na yung COMELEC it does not really control the election, but it is the Congress and the President that has the authority on the conduct of the election, no? While the COMELEC supervise the same, but depende din sa Congress, depende din sa Presidente. But hopefully that the COMELEC would have a strong representation to the administration that huwag na sanang i-postpone kung maaari lang. Okay. Yan din ang pangarap Opo. ni Attorney John. Go Tama ahead po po. kayo, no? Mhm. Opo. Tama po kayo. In fact, ito nga pong pagbabalangkas ng dalawang panukalang batas sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives, actually, ang malaking bahagi po dito ay ang inyong Commission on Elections. Kami nga po ang kauna-unahang tinanong nung kinoconsider po nila na magbalangkas ng bagong batas, kailan ba talaga pinakamaganda maisagawa ang halalan na may sapat na panahon ng COMELEC una para isagawa yung automated elections. May programa na maisagawa natin ang fully automated ang halalan gaya ng Mayo. At ikalawa, may sapat na panahon para magsagawa ng voter education at information. Kami po mismo ang nagbigay ng Setyembre na buwan kung saan pinakamaganda maisagawa ito. At kami nga po ay nagpapasalamat sa ating sa Legislative Department na pinagbigyan po sa parehong panukalang batas nilagay po nila ang Setyembre bilang ating panahon para po sa halalang ito. So, ang feeling nila tuloy na in all indications, Attorney Manny, sa tingin mo? Napapasalamat kami sa efforts ng COMELEC, no? We
we really sympathize kasi sympathize our people in the farm area because we have been expecting the election as early as possible. Kasi lahat naman tayo sa Pilipinas is we do believe in democracy. Now, leaderships, as leaders, of course, should have an authority from our people. So, kung palagi natin i-postpone tong election natin, we would be praying so hard na I hope the COMELEC could have a very strong representation, no, that the Congress as well as the President should listen. We are even confused bakit pinopostpone palagi. Yun ang forward na. So, kung sa mga abogado pa ito, brother, no, I hope this will be the last postponement. Ayan. Opo. Kung COMELEC po ang tatanungin po, Sir Ma'am, Handang-handa. kami po talaga ay yung binigay naming window. Hello po. Yes. Hello po. Yes. Anong pong window? Go ahead Opo. po. Ang Attorney Jan. binigay po talaga naming window ay itong 2026 po talaga. Dahil sabi namin po ang ating 2027 ay ide-devote namin sa paghahanda para sa 2028 elections. At definitely po, napakahirap namang isabay yung kauna-unahang parliamentary election sa 2028 na isang presidential, national and local elections. Ikalawa, bilang siguro po pagpapatunay kung gaano kasiti ang naisin ng COMELEC na matuloy ng halalan ito. Pag tinignan niyo po ang aming website ngayon, na i-promulgate na po namin ang iba't ibang mga regulasyon sa pagsusulong po ng panibagong pag-aamyenda sa Bangsamoro Autonomy Act. Binuksan na pong muli ng COMELEC ang pagpaparehistro para sa mga political parties at sectoral organizations. Nagtakda na rin po kami ng petsa. In fact, kung titignan niyo po, hindi pa man po na isa sa batas yung tumpak o yung talagang eksaktong petsa ng halalan. Yung mga kaganapan po tungo dito ay sinimulan na ng COMELEC on As our own. early. Kaya po talagang siguro po kung ito man pinakamagandang patunay na kung meron pong gusto magkahalalan sa farm, COMELEC po ang kauna-unahan na nagnanais nito. Oo. Medyo magastos po ba, Attorney John Rex, pag ipinospone pang muli? Magiging malaki Opo, sa isang banda expenses. po, Mhm. tama po yan, kasi una sa lahat po, pag atin na naman pong itong pinospone, uurong po ang lahat ng aktibidad. Meron na po kaming mga naisagawang preparasyon. Yung po mga pag-upa sa makina, panibagong pag-upa na naman po ito, nakapagsimula na po tayo nung tinatawag natin mga initial preparations na kakailanganing ulitin. Ito po mga ganitong bagay, maaring masayang. Kung matatandaan nyo nga po, Ma'am at Sir, nung nakaraan na Yes. supposedly, dapat po October 30 ng halalang ito, nagsimula na po mag-imprenta ang COMELEC That ng mga early balota on. dahil nakatanggap na po kami ng mga certificates of candidacy. Ngunit dumating COCs. Mhm. desisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng ituloy dahil sa paglabag po dun sa batas na naisagawa. Talaga pong magastos pa kung sakaling ipopostpone pa po natin. Yes, Attorney Manny. Kayo naman handa dyan. Opo, go. Nagsisympathize ako, ma'am, sa kay Brother John, no? I really sympathize yung kanyang situation. I hope that there's nothing more na magagaling sa ibang area na move for postponement, no? Sana po matuloy na yan at magkaroon na ng, kasi yung ating problema yan, yung normalcy ba? Yung normalcy ng situation at Right. saka siyempre ang preparation dyan sa BARM is different from the regular preparations ng election kasi iba naman ang situation ng BARM kaysa Opo. sa national election Elections. natin. Ang BARM kasi we have really to focus on peace and order, on the fact to assure the integrity of the process or the election process. So ito yung mga bagay na talagang malaking trabaho ng COMELEC. Right. And the COMELEC is right that the election of the BARM should be separated from other election para magkaroon sila ng focus Right. sa BARM. Dahil I would be honestly telling the public that BARM is a different Exercise. unit ng ating government. It's a different unit. It's not Yes. different with Opo. other units, political units of ours.
country. Okay. Ibang klase itong bar kaysa sa ating I agree. part of our nation. Okay, we will come back. Attorney John Rex, wag po kayo aalis kasi ang tanong ko po susunod, but we have to pause for a quick break. Ito pong Senado, they passed on third and final reading Senate Bill number 1823 on March 2, last March, moving the region's first parliamentary post from March to the second Monday nga po ng September 2026. Ano po ang talagang naging kasunduan? Ano po talagang naging resulta nito? Bago nyo po sagutin yan, we have to pause for a quick break. The Philippine Standard Time is 3:46 in the afternoon. Oras hatid. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan sa ating segmentong Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. At syempre, kapiling pa rin po natin via Zoom, actually via phone patch, ang ating spokesperson, no less sa COMELEC, Attorney John Rex Laujanco, at ang ating kasamang kapatirang Muslim, Attorney Emmanuel Fontanilla, MNLF spokesperson and legal counsel. At yun nga po yung tanong ko before we pause for a break, Attorney John, napasa na po ito sa Senado ang third and final reading under Senate Bill number 1823. So ito po ay talagang pwede nang ituloy. Ganun po ba, Attorney John Rex? Ay, opo, no? So, nung sa third and final reading na po ito, sa third, naasahan nga po natin na anumang oras po bago Anytime. matapos ang sesyon ng ating Kongreso, pareho po Yes. sa Senado at sa House of Representatives, Magsisinag ay talagang yan na. magiging ganap na batas na ito. At dahil nga po, kasama rin po ito sa priority legislation ng ating Pangulo. inaasahan din po natin ang kadaliang paglagda para po sana maging isang batas na po sa lalong madaling panahon nang sa gayon po una na naming maitakda ang calendar of activities para sa halalang ito mas magabayan ang ating mga kababayan sa mga aasahan nilang magaganap dyan sa Bangsamoro. Ayan. Under the bill po, ang sinasabi po dito sa ating ulat, ang first parliamentary election will assume office at noon on October 30, 2026 and will serve until June 11, 2031. Bakit po parang 5 taon lang po ba ito? Ang term of office? Hindi po. Kung tutuusin po sana, parang 3 taon lang po originally. 3 lang. Kaya lang kung titignan po natin ang Bangsamoro Organic Law, kasama na nung Ayun. tinatawag po natin na Bangsamoro BOL. Electoral Code, ang layunin po sana nito, pagkatapos ng unang halalan, ay yung susunod na halalan ay kasabay na ng susunod na national at local elections. Kaya po dyan na itakda medyo humaba yung proposal na Okay. termino nila dahil po ang susunod na halalan po natin after 2028 ay sa Ayun. 2031. So ang ilayunin po dito pagsasagawa natin ng 2031 national and local elections, hindi na hiwalay na halalan ng Bangsamoro. Kasabay na po nung ating national at local National. elections. O ba, maganda yan, Attorney Manny, sa tingin nyo, in your legal point of view. Apo. Go. Ganito kasi kung ating balikang tanaw talaga, itong ating mga kapatid Mhm. ay nag-struggle talaga for, of course, basic nila na Dekada. objective is representation. No? Sure. So this time, kapag natuloy na itong ating election, and hopefully the President as well as the Congress would have to approve the law, definitely magandang pangyayari yan sa ating mga kapatid. Ang may malaking responsibilidad na naman ay, of course, sinabi na nga ni Brother Jan sa atin, that the COMELEC has the biggest responsibility dito sa election na ito. Ang pinaka-importante na trabaho ng COMELEC is to really protect the integrity of the election. So, dapat yan ay peaceful and credible. Yun ang mga gawain ng ating COMELEC. So, mangyari pa, sana po, kung sa baga sa amin, sa mga Muslim, inshallah, no? Inshallah. God willing, matuloy na ito. At kinakongratulate nga si Brother John, no? Opo. With their efforts, particularly the COMELEC, that they can deliver a very credible and honest Honest election. election natin, no? I hope and pray. Yes. Ang pinaka-task talaga ng ating COMELEC is, of course, yung maintenance ng peace and order. Kasi kung hindi ma-maintain yung peace and order, wala namang election. Parang gano'n na rin yun. So, panghuli lang po, dahil alam po natin, BCC Attorney John Rex, ano po yung message of hope nyo po para sa ating mga nakikinig, lalo na dyan sa ating Bangsamoro Autonomous Opo, Region? Go ahead po.
we hope that the elections will be conducted, no, inshallah nga, God willing. And I hope, nakikinig naman si Brother John, they will do everything in order to assure a credible and honest election. Oo. And syempre, Attorney John Rex, ano pong message of hope nyo para sa ating mga tagapakinig dito sa atin sa National at gayon na rin sa Opo. Bangsamoro? Go. Gaya nga po na napag-usapan natin, ang COMELEC po dito ay hindi lamang tagamasid o naghihintay ng batas, kundi kami po ay naging aktibong kabahagi ng pagbabalangkas ng batas ng sa gayon madagdagan ng kasiguruhan na maisagawa na ang halalang ito. Makakaasa po kayo na ang inyong COMELEC ay magiging tapat sa aming tungkulin. Isasagawa po natin ang maayos ang halalang para sa BARM dahil kaisa po kami sa layunin sa pangarap ng bawat tao sa Bangsamoro, Kristiyano man, Muslim man o traditional o ating mga indigenous Filipinos, kailangang magkaroon na ng halalan para sa pamamahala na may otonomiya ng ating Bangsamoro. Kaisa po kami sa layunin yan at kaasahan po ninyo lahat ng maari po nating maisagawang pamamaraan para dagdagan ang transparency nang sa gayon mapataas ang pagtitiwala ng mga kababayan natin sa proseso ng halalan. Asahan po ninyo gagawin ito ng Commission on Elections. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Update nyo lang po kami at maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney John Rex, hindi nyo kami binibigo kasi we really need the updates. So thank you once again. Ingat po kayo. God bless po. Ayun, yan po si Attorney John Rex Laudionco, ang ating spokesperson ng COMELEC. Attorney Manny, may itatanong pa ako sa iyo. Nandyan ka pa ba sa kabilang line? Okay, kasi sa inyo, nawala yung Sulu. So, ayaan ba kasali sila? Hindi na yata sila kasali kasi may COMELEC karon, Sarili. may Supreme Court ruling na kasi separating Solo. Okay. So, ang kanilang ginagawa ngayon as of this time is transitory. Okay. They are Transition. taking care of the personnel, no? Yung mga Kasi yung nawala ng personnel trabaho. personnel na dati na nasa BARM, kaya they have the arrangement na sila na pa rin ang bumabayad ng salary. Magsisweldo. But definitely during the election, ang Solo ay wala na po. Kasi final na kasi yung decision ng Supreme Court. Okay. Pero meron akong ingay na naririnig nung nandyan tayo, no? Nagpang-abot tayo. I remember, magkasama tayo sa isang breakfast, di ba? Parang narinig ko bago ako umalis na gusto rin, meron mga parang hangarin ng pamunuan ng Sulu na sila ay bumalik to return to the fold. Gano'ng katotoo yan? Yeah, meron po silang mga balakin din, Attorney Manny Fontanilla, na parang gusto nilang bumalik sa BARM. Mga haka-haka. Ito po ba ito totoo? Ang Sulu. Ayan, nawala siya na sa linya. Hello? Hello, Attorney Manny Fontanilla. Naririnig niyo po ako? Apa. Okay, yun pong parang ulat na aking narinig bago ko umalis ng Cotabato nung tayo magpangita kailan lang. Parang sinasabi ng iba kong nakuna na impormasyon na gusto na may hanga rin daw po ang Sulu sila sa Kortan na bumalik ulit to, parang sinasabi to return to the fold. Ano pong insight nyo dyan? As of this time, as far as I know then, may mga petition pa sa Supreme Court or hindi actually petition, mga motion na i-reconsider yung separation ng Solo. I really do not know kung ano na ang status. Yan na with due respect sa Supreme Court, no? Yes. Yan ang mga problema ng Supreme Court, katagal-tagal ang decision. Right. Pati na yung problema kay President Duterte hanggang ngayon hindi na re-resolve. Right. So it's really taking Mahabagal. so long. But Opo. para siya there are motions that were submitted to the Supreme Court. I do not know if what is about the resolutions. Hopefully those people who filed the motion should follow up, para ma-resolve tong issue na ito. Right. As far as I know, ang Sulu kasi yung originator nitong BARM Yes. Sila Kaya nga nakakataka po nag-originate nito, then Opo. sila pa ang nawala. Sila pa nawala.
Yan ang irony ng situation ba? Mhm. It's the Sulu that Started it originated all. the Right. autonomous region. Opo. Then sila pa ang naunang nawala. Na Itchapuera. So in the meanwhile, ano po yung kanilang ginagawa? Tuloy-tuloy po ang governance ng Sulu sa Kurtan. Yan din. Yes, they are, I think, belonging to another region. Mhm. Yeah. I don't know to region 9 or what region. Okay, 1 to Oh, 13 so- baka sa 9. Opo. So ayan, abangan po namin. Attorney Manny, salamat sa iyong panahon. It's the Supreme Court now that have to Sila na, decide kung may ano decision. talaga ang kanila. Right. So aantabayan na namin kasi kayo po ay lawyer. So kaya ang gustong-gusto ko kayong makasama at makausap dahil iba yung legal point of view. Alam niyo po ang batas. Kami ay average Oh, sige normal. po. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat Alright. po. Opo. Inshallah. Yan po si Attorney Emmanuel Fontanilla, MNLF spokesperson at legal counsel. At magpagaling ka, Ali, prayers na kayo ay talagang lumakas muli na makasama namin next week. Okay. Salamat sa ating naging kaagapay. Engineer Fred Bellamala. Nakita ko si Attorney Ton. At syempre, nandiyan si Engineer Jen, yung ating bagong nakalimutan ko pangalan niya. Pero nandyan si Aimee, si Ara at saka si Winnie. Aba, sabay-sabay. Thank you at again, maraming salamat po. Inshallah. Bye! Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. On air, on